Higit 1.2 trillion pesos ang planong ilaan ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon sa ilalim ng 2026 national budget. Unang tinalakay kung paano nito mariresolba ang problema sa kakulangan ng classrooms. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Edukasyon, yan daw ang sisiguraduhin ng mga batas na may pinakamataas na pondo mula sa 2026 national budget. Sa National Expenditure Program, higit 1.2 trillion pesos ang planong ilaan ng Department of Budget and Management para rito, kabilang na ang 928.5 billion pesos para sa Department of Education. Ito raw agad ang plano ng DepEd para dyan. Tinitingnan din po natin yung voucher program at yung expansion nito para sa ating Key Stage 1. Yun nga lang, sa planong yan, kakailanganin din ng dagdag na classrooms. Pero ngayon pa lang, may 165,000 ng kakulangan na aabot daw ng halos 55 years bago mapunan. Kaya ang isa sa suhestyon mismo ng DepEd, may sulong ang public-private partnerships. Doon sa PPP na sinasagawa natin, meron po tayong anticipated na 105 classrooms from 105,000 classrooms starting 2026 up to 2028. Pero si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman Romulo may agam-agam. Kung kulang sa pondo, paano nito mapapabilis ang produksyon? Pero in terms of being able to build more classrooms in 1 year and reducing the prices, saan siya papasok doon? Ayan ho, session, mabantayan ho namin maigi yung pagpapatayo ho ng mga private entities, hindi lang ho DPWH yung nag-oorganisa at nagbabantay ho sa Pinag-usapan din ang mungkahi ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na mailipat ang 250 billion pesos na bahagi ng pondo ng flood control projects para sa edukasyon sa 2026. From a fiscal perspective, the economic team has any objection if the House allocates much of this 250 billion pesos plus of flood control projects, let's say, for the sake of argument, 200 billion pesos of it, to, let's say, half education spending and half lower taxes. Noting that the economic team had also mentioned earlier that we should aim first to lower the deficit to 3% of spending before we talk about lowering taxes. Ipinapaubaya naman na ito ng Department of Budget and Management sa Kongreso. The executive proposes the budget and then we leave it to the Congress whether you think it's wise to cut the flood control project and move it to education. But we welcome such because again the theme of our budget for next year will be really to increase our investment and spending in education. Thank you. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.